Ang blessing is, ang pinaka-importante doon is ma-bless ni God para maging strong yung pamumuhay natin sa bahay na yun. Puro talagang yun ang way ni God para matulungan natin. Kaya thank you po. Tapos sinabi ko kay Muday, katay, Ding, pupunta si Daddy Frankie dito. Inabi ko dun sa ano. Sabi naman ni Ding, oh sige, sige. Sabi niya naman ni Muday, kaya ano na, pero ang takot ko dun yung ano ko ng mga Ganun lang anak ko. talaga yung mga... Sabi ng mga anak ko, Nay, ganyan kayo, nakakahirap sa mga anak ni Muday, yung ganun-ganun. Kasi yung, di ba, umpisa yung para yung inaano nila yung pinakasama yung parang gano'n. Sa ano lang yun, sa umpisa lang yun kasi based lang naman sa mga sinasabi ni Ate Nida that time. Pero napatunayan naman natin later on na napakabuting tao itong si Tatay Modesto. Sabi nga ng mga kapitbahay ko, Ate Glo, ganun ba si Muding? Hindi, sabi ko, kasi ang tagal-tagal ng kapitbahay namin hindi niya inaayang sinida. Sabi ko, mali lang yung pagkakasabi, kasi Pangasinan, sa Pangasinan parang mali lang yung pagkakaano sa ano. So, kasi, pag gano'n, hindi, mali yung sinasabi ni Nida, sabi ko, kasi siyempre may gano'n siya. Hindi niya alam yung sinasabi. Kasi talagang ano siya noon, nung unang-una namin nakita, talagang hindi niya kilala yung sarili niya. Mali po. Kayo yung nakita ko sa bayan nung unang-una. Kumusta po kayo? Salamat na pasyal kayo. Naalala ko na. Anong pangalan niyo, ma'am? Kayo yung nagbigay ng papel noon. At hindi lang po, hindi ko po yung sinasas na namin. Kapitbahay namin yun. Ba't ngayon lang kayo nagpakita? Ilang beses na nagpunta doon? Nahiya po ako. Ako ba yung mahiya? Nahiya po ako. Sabi nga nung anak ko nga, bakit niyo po anong si David Frankie? Ang laking bagay, ang laking tulong na naibigay ninyo, nagawa nyo kay Ate Nida dahil kayo po yung naging tulay, daan para matulungan natin siya. Ginamit lang po tayo ng Panginoon. Amen. Kasi galing po ako noon sa simbahan, tapos nakikita ko kayo mayroong matanda na hinibigyan ng cellphone. Kasi siyempre sumingit-sigit din ako doon. Sabi na isa Nay, naka-live po tayo, bawal kung ano sabi sa akin. Tapos naisip ko po, doon sa tindahan, sabi ko, pahingi po ng maliit na papel sa kabutin. Bakit na? Kasi magpapatulong yung kapitbahay namin. Sabi ko may ganun sa akin. Tapos, ang liit na papel lang yung po. Tapos sabi ng staff nyo, na-schedule natin kasi maraming expedition. Tapos Biyernes. Nagpunta na yung mga staff doon. Nagwala si Nida. Ang takot ko, dasal ako ng doon. Dito po. Ganun, ang takot ko ka dahil nagwala talaga si Nida doon. Tapos sabi ng anak ko, hindi, nakita ko kayo sa ano. Parang nakita ko na kayo nagsampa kayo. Nagpunta kayo sa dati Frankie doon sa sabi sa akin. Lang yun hindi ko naman yung sinasadyo. Parang lang yun, hindi ko na Hindi ko naman sinasadyo na talagang kayo doon, tutulungan niyo. Lahat naman kasi na pag may nagbigay ng address or what, tinitignan namin, chine-check namin. Talagang nangangailangan ng tulong. Kaya siguro nagwawala talaga. Doon nga sa amin, pag nung umutang sa tindahan, siyempre wala pang binamano, hindi pinagbabato ka dito. Saan ba na pabahay nyo? Diyan lang, sa may... Right side? Oo, di ba mayroon dito ang bahay sa Kadiinan. Okay. Pero at least ngayon, okay na. Thanks to God. And then bukas, papabless natin yung bahay ni Ate Nida. Sama-sama po tayo doon. Napunta ako sa simbahan, studio 10 daw. Kayo ang nagpunta? Salamat. Okay. Pinsan nyo si tatay mo din? Hindi. Kasi yung asawa niya, bali, kamag-anak din namin kasi yung lolo nung asawa lolo nila Buding, yung asawa niya, kapatid na namin. So iba, no? So, will talaga ni God na maging tulay tayo. Yung nga po. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, si nanay, siya po yung naging tulay kung bakit napuntahan ng Team Daddy Frankie si Ate Nida. Dahil nung time na nasa palengke ako, may matanda akong tinulungan, and then humingi ng cellphone, binilhan namin. Nagkakagulo. Hindi siya makasiksik noon sa dami ng tao. Nag-abot na lang siya ng papel. Sabi niya, itong taong to na ngailangan ng tulong. And then, yun, tinignan ni Boss JB at saka ni
tax. Kaya doon na nagsimula po ang lahat. Kaya maraming salamat kay nanay. Isa siya sa naging tulay. Salamat din sa inyo. Mm. So yun lang po yung pinunta nyo dito tayo, Modistolica. Yun lang po. Yan lang po. Opo, yung schedule. Schedule po. Okay, basta wala na kayong alalahanin sa mga ipapakain ha. Kasi nagpa-ready na ako ng isang lechon. And then, mamimili na lang tayo ng mga kakanin. Tapos kanin lang. Huwag na yung sobrang gastos. Ayoko na ng sobrang gastos. Para kung may matira, may allowance si Ate Nita. No? Kasi kunting salo-salo lang, hindi nakukuha sa paramihan ng pagkain. Nakukuha po yan is yung sincere na pananampalataya natin. No? So, ganun lang po. Father, Father, ano po, magminisa muna daw, saka mag-breaking. Yes po. Basta alas 10 nandoon po kami bukas. Magminisa muna bago mag-breaking. After ng misa sa church and then pupunta doon. Hindi po, magminisa doon po sa bahay. Oh, sige. Tapos tapos ng misa, saka mag-breaking. Opo, ganun po. Sige. Basta nandun din kayo sana. Opo. Tsaka sa lahat ng mga nanonood, mga kababayan, mga kabarangay. No? Saksihan po natin, samahan niyo po kami sa blessing ng bahay ni Ate Nita. Salamat. Alalang-alala, nagpunta pa kayo dito eh. Papasyal din naman ako doon. Hindi para daw, malaman nyo Oo. Si Ukang, okay ka lang, Ukang? Ikaw driver. Oh. Ano sinakyan nyo? Oh, sige. Sige po. Sige po. Na? Okay, kita tayo doon. Maraming salamat mga kababayan. Pagpaumanhin nyo po, medyo hindi maganda yung pakiramdam ni Daddy Frankie. Gawa naabot ako ng mga ulan na karaan. Daming sumasabay pa tong mga konting usapin. Pero trust God lagi mga kababayan. Matatapos dito. Salamat and God bless. Magandang morning po sa lahat.